January 15, 2026, lumapit sa resibo ang 54 na taong gulang na si Cynthia de la Cruz. Pakiusap niya, tulungan silang makita ang 60 taong gulang niyang tiyakin na si Mary Ann Abesa. Kwento niya, kalalabas lang daw ni Mary Ann ng ospital at kasama pa raw nila ang tiyakin noong Pasko. Dahil walang asawa at mga anak, sina Cynthia na raw ang nagbabantay sa tiyaking may karamdaman sa baga. Hindi po siya naging maramot sa akin. Sa tagal po na natira po siya dito sa bahay na nakasama namin siya. Noong 2020, nag-umpisa na rin siya ng paalis-alis. Hindi na rin po napipirmi ng bahay. Ang naging senyales po yung nagkaroon siya ng barkada dyan sa Delpan. Pero sa pagkakataong ito, mahigit 3 linggo na raw hindi umuwi si Mary Ann. Pinakamatagal na panahong hindi nila nakita ang tiyakin. Ang kanilang mga agam-agam na dagdagan ng may nagsend daw sa kanila ng litrato ni Mary Ann. Ang sinasabi po sa caption, tinatawagan po ng pansin. Sino man po ang nakakakilala sa pasyenteng ito na dinala sa Gat Andres Bonifacio Medical Center Delpan, Tondo, Manila. Siya po ay natagpo ang patay na. Habang umaasang hindi totoo ang masamang balita, pinuntahan ni na Cynthia at iba pang mga kamag-anak ang Gat Andres Bonifacio Medical Center. Wala na dito yung pasyente, nasa punerarya na. At nang puntahan ni na Cynthia ang punerarya, hindi pa rin daw natapos ang kalbaryo ng pamilya. May pinick up po ba kayong bangkay sa Gat na nagngangalang Mary Ann Cece Abesa? Sabi niya, sino yun? Pinakita ko po, sir, yung post nung sa social media ng picture ng Mary Ann. Oo, meron ganyan. Akala ni na Cynthia, masisilip na nila ang kanilang pinakamamahal na tiyakin. Pero ang patakaran daw ng punerarya, Ay, ang bungad niya muna, sir, ganito. Hindi niyo marirelease yung bangkay kung hindi kayo magbabayad ng 20K. Kahit silip lang, hindi pwede. Hindi pwede talaga eh. sa paghahanap ng resibo ng kasagutan tungkol sa huling mga sandali ni Mary Ann, natunto namin ang isang CCTV footage na kuha noong January 12, 2026, alas 7:30 ng gabi. Habang dumaraan ang mga sasakyan at motor sa tabi, makikita ang isang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada. Kinumpirma ng pamilya na si Mary Ann nga ang nasa CCTV video. Maya-maya lamang, huminto ang isang pedicab at kinausap ng driver si Mary Ann. Ilang saglit pa, humiga na si Mary Ann sa kalsada at mukhang nanghihingi na ng tulong. Dito na siya tinulungan ng driver at isinakay sa pedicab. Meron, parang naramdaman ko, parang may sakit ka. Pag ganun siya, palilis, ayaw humarap. Natin ko siya, palas ako doon sa police station. Sabi ko sa kanya ni Miriam, kahit tulog siya na ganyan, wala lang hininga. Uy, naku Miriam, pinagtutulugan mo naman ako. Sige. Sabi ng pulis, dalhin ka raw sa ospital ng Gat. Pagkati ko dito, parang hindi lang huminga. Ayon sa Gat Andres Bonifacio Medical Center, kung saan isinugod si Mary Ann, dead on arrival na raw siya nang dumating sa kanilang ospital. So wala na siyang pulse, wala na siyang blood pressure. We try to do what is required, pero hanggang dun lang talaga. At dahil wala raw silang freezer, kailangan na nilang i-turn over sa punerarya ang labi ng namayapa. Once na namatay yung pasyente and it's not been claimed for more than 6 hours, after 6 hours, hindi pa siya na-reclaim. Parang arrangement sa mga funeral home na sila na yung magtatago ng cadaver. Ayon sa death certificate, acute respiratory failure at high-risk pneumonia ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel